Nasa linya po ngayon si Attorney Brian Hosaka, ang Executive Director po ng Independent Commission on Infrastructure. Opo, dito po sa napaka-importanting isyong pambayan, kami po'y mapalad na siya makapanayam this morning. Maganda umaga po, Attorney. Good morning po, Ted. Good morning po, DJ. Opo, At good salamat morning po. po sa mga nakikinig sa inyo. Salamat po sa inyo pong panahon. Unahin ko lang po itong sinasabi po na inyong responsibilidad na magkaroon kayo ng organizational structure sa ngayon after being appointed po as executive director. Kamusta na po kayo, sir? Ito pong inyong organisasyon, nabuo na ho ba ninyo? Hindi pa po. It's ongoing right now but malapit na po. No? Kasi po napaka-importante nito no? sa isang organization at lalo na po sa mandato namin. Kung tutusin po nung create po itong ICI, start from zero po kami. As in talaga pong wala. So nung na-appoint po ako last week po, no? Thursday. So ito po yung una kong talagang priority dahil we have to have the right staff. We have to have the right organization para po umusad po ng mabilis at efficient yung ICI. I'm working on it. Definitely po within the week meron na po kami the latest po siguro. Ang mangyayari po kasi nito after the commission na I've presented this to the commission, may present naman po to sa DBM for their final approval. Opo. Yung nga po, kasi nga, importante po itong pangangailangan nyo sa mga tauhan para po mas maging efficient po at mabilis po ang inyo pong mga gagawin na responsibilidad. Dito po sa paghahain ng kaso sa ombudsman, ano ho ba ang dyan? Ano ho ba ang dapat namin maintindihan? Yan ho ba ay matibay na po na maaari na po talagang maisampay yung kaso o subject for review pa po ng ombudsman? Maganda po na tanong niyo dahil ang mandato po ng ICI under EO 94 is to make recommendations po to the appropriate prosecutorial agencies. Nakasama na po dyan ang ombudsman. So ang gagawin po ngayon ng ICI, ang ginagawa namin ngayon is we're gathering information po. Kumakalap po kami ng mga information kung saan sources. We're verifying them, checking them, making sure that they have basis po. And thereafter, kung meron po kaming reasonable grounds to recommend further investigation, final investigation, and thereafter, kung filing of appropriate charges sa ombudsman po. Yun po yung gagawin namin. We'll recommend sa ombudsman. Ombudsman has the authority to investigate kasi po constitutional right, mandate din po niyan. Investigahin niya rin po ulit yan. Pero ang alam ko po dyan, may limit naman po sila dyan. So, limited ang period. And then thereafter, if there is sufficient basis also, that's the time that they will file the cases against the respondent sa Sandigan Bayan na po. Opo. Can you educate us po, attorney, yung pong ginagawa sa DOJ ngayon na case build-up po and yung pong sinasabi na paghahain din po ng kaso. Will that be DOJ prosecutors to regular courts or sa ombudsman din po ang baksak nila? Meron po yatang threshold yan. Pero ngayon po kasi meron kaming agreement pa, nag-turnover po ng mga dokumento po ang DOJ sa ICI. At ito po ay turiin po namin. Parang ganun pong relationship namin. Really a coordination po between them and the ICI para po mas maano po yung proseso, mas malinaw po at mas efficient and streamlined po. So kahapon po ay nag-turn over po sila ng mga documents and information for, in fact, affidavit for review by the ICI. And from there po, kami po ngayon magre-recommend na nga po either sa ombudsman po ng filing of these appropriate charges. Okay. So, or for the investigation. So kumbaga po, sir, para mas maunawaan po namin na kumbaga dadaan sa ICI and ICI kayo po ang magbibigay nito sa ombudsman para po sa kanilang another review. Ganun po. Yes, they can review or they can file pag makita po nilang kompleto naman po mga documents. Siyempre, dadaanan po nila muna. And it has to go through their
process of investigation. Mm-mm. And then after that po, find the charges in the Sandigan Bayan or appropriate courts. Opo, yun ho. Opo. So, kumbaga, yung nga po, no, dadaan sa ombudsman, subject po sa kanilang pagsusuri din, kung meron na pong, ano ho ba, opo, sa inyo po kasi, sir, halimbawa, ano pong inyong inihain kahapon na kaso, ito ho ba yung first po na hindi naman paghahain ng kaso, di ba? Ito po yung first na Hindi po. pag-turnover ng inyong paunang report tungkol po sa isang particular na project kung saan ang sinasabi nyo na posibleng kasuhan ay itong si Zaldico at sila Director Gerald Pacanan et al. Tama po kayo. Yun pong ginawa ng ICI. Nag-recommend po kami based on the evidence or information gathered or provided to the ICI by the DPWH. Nakita po namin. In particular po, ito pong proyekto sa Oriental Mindoro, nakita po namin meron pong maari pong investigahan for charges na po kasi nakita po namin doon upon inspection nga po ni Secretary Vince Dizon, nakita niyo mga steel yung sheet piles po maiikli po Yung nakita po mga nasa 3 meters when the design called for 12 meters. So right there and then po, kitang-kita po na natin yung discrepancy. No? So pangalawa po, nung sinuri po namin information, apparently po, yung mga sinasabit nila for progress billing ay kulang-kulang or at the same time may mga duplication po. No? So yun po yung mga discrepancies, mga anomalies na nakita po namin. And because of that, sabi po ng ICI, dapat po tignan nilang mabuti ito at sa ombudsman po, we're recommending to study this, investigate already on this matter para po magawa na nila ng proper action. Opo, sige. So, sir, napansin lang po namin, even ito pong mga naunang inihain ni Secretary Vince before the formation of the ICI, na bakit po lagi na lamang malversation po o anti-graft law, no, ang isinasampa at hindi po plunder? Hindi ko pa po nakikita yung yung mga na-file po ng kaso ng DPWH po ata ang nag-file niya, no. But definitely po kasi may threshold po tayo at meron po mga elements po with regard to plunder. Kaya po siguro po I cannot surmise. Siguro po maganda makita ko pa talaga muna yan. In fact, that's one of the things that we're gonna try to do now para po makuha namin yung mga files ng mga kaso po na na-file na dyan na initially with the ombudsman po para makita po namin. Pero ito pong particular na inyong first set ng report na ibinigay sa ombudsman, ano pong rekomendasyon dito nila Justice Reyes? Anti-graft din po at malversation. Wala po akong nabasa na plunder. Ito ho kasi ang threshold nito, lagpas na po ng 50 million Ang nakalagay nga po namin dyan is these are the initial charges po na pwede makita. No? But eventually po, ang ombudsman po magde-determine dyan. Depende po talaga sa mga nakuha at na-verify talaga po ng mga ebidensya. Bago po natin masabi kung ano po talagang tamang crime na or offense or complaint na pwede pong ma-file sa Sandigan Bayan. Yung napaka-importante po yun. Kailangan po talagang makita muna yung mga ebidensya na yan bago po sila makapag-ahain ng tamang complaint. Kaya po sa recommendation namin, linagay po namin na maaari naman po silang mag-file ng any other charges po as may they deem appropriate po siguro based on the information and evidence that they will verify. Okay. In other words, pero po, yung ombudsman can modify, pwede nilang baguhin yung charges na isasampa sa Sandigan Bayan. Po? Opo. Okay. Opo, salamat. At saka maganda po naman, Sir Ted, is that we will also continue kung meron po akong additional evidence na pwede namin ma-provide sa ombudsman on this matter, we will forward it immediately po. Okay. Para po madagdagan naman ng kanilang ebidensya. So nangangahulugan po, sir, no, ang ICI ay nag-iimbestiga
sa bawat per case, kumbaga bawat isang kaso, and then kapag meron na ho kayong na-establish po, oo, na maaari nang i-report sa ombudsman, ganun pong gagawin nyo. Hindi kayo maghihintay ng bulto-bulto o maramihan, kung hindi kahit na paisa-isa, ganun pong gagawin ninyo. Right now po, yan po yung nakukuha namin mga information and evidence. But definitely po, pagka meron pong ano dyan, para po mas mabilis ang aming pagproseso at ng mga kaso, that's what we're going to do. Kung meron pong malakas na ebidensya laban sa isang respondent or sa isang individual po with regard to a particular process, at ma-verify na po namin yan, at medyo kahit papaano, there's reasonable grounds to believe that this case is cases can be filed against them, no? Ifa-file na po namin yan, i-recommenda na po namin yan. Kasi po, mahirap po maghihintay. Baka po, kung ano pong kumbaga, we need to act fast rin naman po. Para naman po sa masabi na, makita ng taong bayan that we're doing our mandate, we're performing our mandate. Sige. Apo, mamaya po babalikan natin yan para makita ng taong bayan, para po hindi mainip ang taong bayan. Ano po ang quantum of evidence po na kailangan nyo before ho kayo magrekomenda ng filing of charges? Wala naman pong sa EO po ng EO 94 po, no. Hindi naman pong as long as there's grounds to believe na meron pong possible offense na nagawa na commit po, no, ng individual with regard to the flood projects po, we can recommend, but definitely we cannot rely on a single evidence po, no, or testimony for that matter. Kasi po mahirap po na maniwala tayo ng basta-basta sa sa testimony or affidavit ng iisang testigo lamang po, and knowing pretty very well kung ano po yung background nila, no. We have to be sure about that po. Kaya hindi po kami basta-basta magre-rely sa affidavit ng iisang tao lang po or testigo. Definitely po hindi, no. Kasi napakadelikado po nun. Hindi po kami kapadaloy doon. Okay, so hindi kayo sasandal lang sa iisang affidavit ng iisang testigo. Kung kayo po'y nag-o-obserba ngayon sa nangyayaring hearing sa Blue Ribbon Committee po ng Senado, kung maghahalimbawa tayo ng isang testigong humarap doon, sino man po iyon, tapos nagsasangkot ng kung sino-sinong opisyal o pangalan, hindi po yun tatayo kaagad para kayo magrekomenda sa ombudsman na sampahan ng kaso. Kumbaga, ganun po iyon ang inyo pong pananaw, ang kaisipan po ng komisyon dito. Yes, ang as far as the ISTI is concerned po, no, kailangan po namin suriin yung mga yan. Kailangan po meron po kaming mga ibang collaborative evidence, so to speak po. Kumbaga po, dapat makita po namin na meron pang ibang ebidensya bukod dun sa nag-iisang testimony ng isang tao. Maari pong isa pong testigo na kahit pa paano magko-collaborate. Kung tutugma po doon sa sinabi ni Witness 1 or ni Witness 2 po. No? Tapos pagtutugma po yung dalawang yun, hindi kahit pa paano po medyo malakas-lakas na yun. Kasi sa ngayon po, kuminsan po, iisa lang. At delikado, baka po maniwala na po na totoo na pala po yun. So, we have to be deliberate at saka careful po in recommending sa mga rekomendasyon namin sa ombudsman. Opo, pero may bigat ho ba kung sakasakali man po yung committee report na ilalabas ng Blue Ribbon Committee sa inyo pong ginagawang investigasyon po, attorney? Matimin po ba anong may bigat po? Ito ho ba ay kasi ang inaasahan po yata sa nabasa ko lang naman, baka maglabas po ng initial report, no? Ang komite, ang Blue Ribbon Committee. Ito ho ba ay paano kaya tatanggapin po ito ng ICI kung sakasakali makarating po sa inyo? Ano ang weight nito? Ano po ang pagtangkilik dito kung sakasakali? Well, again po, ang weight nito will depend really again on their evidentiary value po, no? Titingnan po namin kung ano po yung mga kasama po ng report na yun. Kung ito ba po ay
ay based again sa testimony ng ibang tao. Ano ho ba nakalagay dyan? So, ganun po, kung ito ba nasa dokumento na talaga pong opisyal, kung kumbaga po ano ho ba to, handwritten ba to? Alam niyo ho, may mga ganun na mga rules of evidence tayo na kailangan tignan. No? And that will be the basis for the ICI para alamin kung ano po ang weight nito, no? Yung mga definitely coming from the Senate, we will welcome that po, no? But iba po kasi pagdating na po sa korte, alam naman po natin, it's the final venue for all of this po, no? Sa Court of Justice, sa Sandigan Bayan, baka po umabot po sa Korte Suprema. So definitely, we are guided here by the rules of evidence po, no? Yan po yung importante sa amin. Kaya po nag-iingat po kami. Katulad po niyan, example lang po, Sir Ted, no? For example, magpakita po ng picture, pumunta po sa isang lugar, sinabi, ito yung isang project, picture, pinicturan po, binidyohan. As under the rules of evidence po, hindi po basta-basta natin tatanggapin yan ng korte, no? Kailangan po i-verify yan. Kailangan mayroong magtestigo ulit. Sino kumuha ng photo? Sino kumuha ng video? So, simple lang po yung mga ganun. So, kailangan po maging, ano po kami, masinop. Sabi ko nga pa, we have to take those carefully, take in those information carefully. And pagka makita po namin, talaga naman pong may basihan dyan, talaga pong gagamitin namin dahil importante po sa amin yan. Dahil we're here to prosecute at mapanagot yung mga taong merong kagagawan nito pong anomalya na to, no? Or yung ano po, yung tawag, in a way po, this scam, no? So, Opo. So you are here, sabi ho ninyo, you are here to prosecute. Bakit kasama ba sa inyong mandate po to help the ombudsman to prosecute? Not prosecute, but bring those responsible for this this mess, for this matter. Kasi po definitely limited po ang aming ang aming mandato to recompense. At least po naglaro natin yan, attorney. Opo, naglaro po natin yan. Opo, sige. Ang ibig ko sabihin, bring them to the ombudsman and sila po magpo-prosecute. Opo. Sige po. Attorney, yan ho bang mga meetings ninyo o hearing ninyo, may kaukulang pong minutes? Yes po, definitely. Definitely. These are, may minutes po ito mga. Halimbawa po, yung humarap po sa inyo si Senator Chis Escudero o si Senator Grace po, ano hong pinag-usapan doon? Kasi hindi po namin alam ganun po. Alam niyo ho yun, yung taong bayan, na may pumunta po sa inyo na ilang senador, hindi po namin alam. Yung po mga ganun na yan ho ba formal hearing? Humarap ba sila sa 3 miyembro ng komisyon? Nagkaroon ba ng tanungan? Ano po nangyari? Ganun po nangyari ay similar naman po sa any other, not similar, but almost the same po, no? It's really not naman po yung formal hearing, especially pagka resource persons po to. It's really more of information gathering, humingi po ng mga explanation sa aming mga resource persons if it is with regard to a particular process or event. Ganun po yung nangyayari po dito. So, exchange po ito ng the commissioners are asking questions at the same time the resource persons answering them if they know, of course, they know the question. So, Opo, kasi nga po, dito ho papasok, attorney, siguro ho naman, nabugbog na ho kayo ng katanungan na ito, no, na nanggagaling sa aming mga kasamahan sa media at maging po sa ilang pong mga civil society organizations, no. Kasi po, bulag ang publiko sa nangyayari pong deliberasyon sa komisyon kung ano ba ang mga uri ng katanungan nila, ano ba ang pinag-uusapan ninyo, ano ba ang, perhaps, no, ay mga nangyayari habang meron kayong opisyal na pagdinig, bakit ho ba talaga ayaw nyo itong i-livestream? Yun nga po, actually, na-explain ko na po sa iba pong mga nagtatanong sa akin na ang rason po kung bakit po hindi po tayo livestream is that nag-iingat nga po ang
commission na magamit po to for ang magamit sila for any political leverage or agenda po, no, or for any other malicious intent po, no, or objective po. Sabi ko nga po kanina, kuminsan po kasi pagka naghihiring po paisa-isa po yan eh. So ibig sabihin isang tao po nagsasalita or at most po siguro dalawa. Ngayon po, pagka meron pong sabihin siya na for example involved dito si Mr. X, ang tanong nga po namin napakadelikado po yun. Kasi po, we're already relying para po trial by public in the sense that this person, kahit po meron siyang, unang-una po, hindi po natin alam pa kung anong kanyang background or kanyang karakter talaga po, no? Siguro po, the fact that he is in dismissed, not necessarily, I'm talking of those, yung mga iba po na obvious na, no? Mm-hmm. Ibig sabihin, tatanggapin na po ba natin na gospel truth? So, totoo ba to? Pag mag-akusa siya na ganito, binigyan ko ng ganito, tatanggapin na po natin yan. Baka po kasi delikado po yun, no? Baka po nagagamit na ang komisyon for political agenda or purposes. Kaya po nag-iingat. Kaya po kinukuha-kuha po itong mga testimony na to at bine-verify po. No? Hindi po basta-basta. Kung meron po siyang sinabi ng ganito, titingnan po natin, meron ba itong paper trail, meron ba itong money trail. So, yan po yung mga, or meron po bang iba pang magte-testify to collaborate on him or her statement. Yan po yung mga delikado po, ang iniiwasan na mangyari po ng komisyon. Dahil po, ayaw po namin na, kumbaga, ma-mislead ang public and for them to eventually accept the truth of a statement of a single individual. Opo, yun po yung aming po. Sige po. Pero opo. Okay na po. Certain, Opo, sige. can I add pa po? Okay, go ahead, sir. Go In ahead fact po. nga, Go ahead, sir. in fact nga po, meron nga pong insidente na meron po kami narinig na report na meron pong grupo na ngayon na ginagamit ang ICI na sila daw po ay inatasan ng ICI na mag-imbestiga sa kanilang region. Wala naman po kaming ganun klaseng instructions or imprimatur. Ibig sabihin, hindi po namin sila binigyan ng ganyang klaseng authority to do that. So, ganyan po, napakadelikado po. Din lalo po kami mag-iingat ngayon dahil people are taking advantage ng ICI po. So, the more po medyo po kami ngayon, kumbaga very cautious na hindi po magagamit ng ICI sa mga ganitong bagay. So, okay. Yan po yung yan Opo, po yung sige. gasod. Opo, sige po. So, sabi ho ninyo, 2 punto, no? Kaninyo, para ho walang trial by publicity, hindi magagamit yung ICI para po sa interest na ninuman, ano po. Opo. So kumbaga po, ang gusto ho ninyo, pagkatiwalaan na lamang kayo ng bayan sa ginagawa nyo. Siyempre po, importante pong tiwala ng bayan sa ICI. Kasi po ito na po yung sistema na nailatag po para sa nailatag po na maayos po tong nangyari na to, no? At hindi naman po totally blind. Hindi po totally blind ang taong bayan. Naalala niyo po, ano po nangyari kahapon? Kahapon po nung pinail po namin aming rekomendasyon at report po sa ombudsman, we immediately provided media and the public in the entire copy of our file. So, yung basis for the no? So, buong po yan. Buong yung report po namin binigay na po namin sa media, sa public po, para mabasa po nila. Ngayon po, kung may makita po sila doon na dapat, at least may basis na po. Diba? Meron na po. Kaya nga, yan po yung, na po natin, iniingatan natin We're trying to balance po yung balance ng transparency or the right of the people to information. At the same time po, yung private individual right. Kasi po, pag akusahan po yung isang tao, baka po sabihin, guilty na kaagad, kawawa naman po, no? Or baka po nagamit lang siya. Ito po ngayon, pagkasabit po namin sa ombudsman, immediately po, right after po nila natatakan, ang ginawa po ng ICI, binigyan po ang media.
ng Opo, copy ng opo. kanilang file, ng kaming filing. So, there po, makikita na po ninyo. Mababasa niyo na, Sir Ted. Pati yung Ah, public, mababasa ninyo yung opo, report ng opo, DPWH para opo. po malinaw at Mm. nakalatag po doon kung ano po yung dapat, ano po yung naging basis at basihan ng ICI kung bakit po kami nag-recommend ng ganito sa Apo, ombudsman. wala pong question So, yan, siguro, wala po sigurong question muna sa unang ito, sa unang bagay na ito. But siguro po, naintindihan po ninyo rin yung concern ng iba, no? Na maliban po dito, kasi nga ito po yun ng actual kaninyo na rekomendasyon and then the corresponding documents kung meron man. Pero yung actual po kasi na hearing na hinihingi po ng taong bayan, kasi po ngayon, parang given na po ito, no? Una, yung may gumagamit sa ICI, siguro po asahan na natin yon, no? Kahit na sa ngayon, di ba? Yung mga scammer o kaya yung mga nanloloko, given na po iyon. Meron at merong gagamit niyan. Given na po iyon. Siguro sa ating pong lipunan na ginagalawan ngayon. Pero po yung punto noong transparency, sa usapin po na may magte-testify ngayon na magsasabi ng akusasyon laban kanino, di ho ba't pwede namang klaruhin din na iyon pa lang ang unang side, kabilang side, and definitely po, hihingian naman siguro po ninyo ng panig yung kabila para di po mapakinggan po ng taong bayan. Otherwise, ngayon, maari po, kasi nga ang pinagmumulan po nito, no, ng lahat ng ito ay yung kawalan ng transparency sa budget. Di ba? Yan po yan eh. Nang kawalan ng transparency sa small committee, kaya tayo napunta rito, and kawalan ng transparency sa actual bidding, pagpapatupad ng proyekto. So, bulag po ang taong bayan at nagulat tayong lahat sa ating kinasadlakan ngayon. So, kung sa inyo pong ginagawa ngayon na ICI investigation, bulag din kami, di ho ba't mas malaki ang pagkiling po, mas malaki ang tilt ng duda ng taong bayan na baka pati sa inyo magkaroon din po ng arigluhan, with all due respect, at koneksyon dito po sa ilang mga posible po na magdesisyon sa mga kasong isasampa sa kung kanino man. Baka yun po ang sinasabi po ng iba dito ngayon, na gusto ho talaga na magkaroon po ito ng live na pagdinig na open to the public, sir. Again po, babalik po ako doon sa punto ko kanina po. No? Ito po ay balance po. Sabi po ninyo kanina, Sir Ted, naintindihan po namin. Sabi ko nga po kanina, talaga pong talaga pong naintindihan po namin yung clamor ng public to have this proceedings live stream. Tapos but I mentioned already po yung position ng ICI. Opo. Na nag-iingat po kami na hindi lang po tayo hindi ayaw po natin mampislit ang public. Ngayon po ang sabi po ninyo, nabanggit niyo po na ang remedy dito po would be to kunin po yung panig ng kabilang side, no. Ang dito nga po kami po ngayon dahil ang ICI po is hindi po naman po korte. We're investigative. Meaning tumatanggap po kami ng investigation. Yun po yung kaibahan po niyan, no. In fact po sa mga, let's say po, para po sa mga kapulisan, ito naman po hindi open to the public. Kunyari po yung akusado ay kanilang ini-invite for questioning or for interrogation. Ang kasama lang pa naman po niya doon yung kanyang abogado lang. Wala naman po yan, hindi po yan naka-live stream. In fact po, ang media po hindi naman po nakaharap doon pagka meron po mga ganyang bagay. Especially if the accused is asking for that, no? Kasama yung abogado niya. Similar po kami dito. Now, it's gonna be different already po. Magkaiba na po na magkakaroon ng hingian ng side ng kabilang panig pag nasa korte na po tayo. Kaya po, under our Constitution, that's the time that public hearings are required. That is, in fact, sabi, all judicial proceedings should be public. Kasi po, yan na po yung that's going to be where the transparency is po. No? As far as the investigation process po, it is not provided naman po doon because siguro po, binabalanse rin po ang individual right. Importante rin po ang karapatan ng iisang tao. Opo, yun po yung balanse dito, Sir Ted. No? Okay. So, I do hope that yung pub po ay maintindihan po to dahil kailangan po i-balance ito.
Opo. Ayaw po natin nung lynch mob ba ang tawag po natin dyan, Sir Mhm. Ted. Alam niyo po Mm. ba yun? Di Opo, ba po, opo. Opo. mahirap to. Nakakaano naman po ibang tao that they will be proven guilty Mm. through publicity. Mhm. Mahirap po yun. Kaya po kami nag-iingat dahil ayaw, even individual rights should be respected po. Opo, opo. Yan po yung inaano namin. So We kumbaga po, understand the concern kumbaga po, simply said, attorney, no. So effectively, the ICC now has tilted, ano, the I see. balance in favor of the private rights of those being accused. Most of them are government officials than opposed po, kumbaga, dito po sa fundamental right of the people to know. Hindi naman po tilted po ang binabalanse po. Binabalanse because How can it be we will balanced provide- how can it be balanced kung ang inyong desisyon is mas galangin? Kasi naintindihan ko sagot nyo eh. Mas ginagalang po ninyo ang karapatan ng private rights ng bawat individual, kaya po hindi to dapat maisapubliko. So definitely po, ang desisyon ngayon ng ICC, kung kaya nyo po itong idepensa at ipaglaban, is that ito pong mga inaakusahan dito ay ang iba dito ay matataas na opisyal ng gobyerno. Opo, vis-a-vis the right of the public to know what's going on. So you are now, opo, on the side, you are tilted on the side of the rights, private rights ng mga sinasabing respondents. Binabalanse lang po ng ICI, Sir Ted, ang okay. ang rights ng individual po at saka po yung concern ng taong bayan to know or to have transparency. Opo, opo. Yung nga po. Hindi So, po- paano po naging balanse ngayon yun? Kung ang taong bayan po, sabi nga ninyo, gusto makita, ano ba nangyayari dyan? Ano ba mga tanong nila dyan? Ano ba ang sinabi nitong isang humarap sa inyo? Ano ba itong kamayan na ito na para bagang ang datingan, parang friends sila? Alam niyo yung mga ganun duda? So, paano po naging balanse yun na hindi pa rin po namin mapanood ito? And again, sabi ho ninyo, kinakailangan protektahan muna ang karapatan ng mga humaharap sa ICI. Opo, yun nga po, ang transparency po dito is with regard to, we will provide the public po Okay. a copy of the report that we will be submitting to the ombudsman po. Kompleto naman po yun. Opo. At mababasa po at makikita po ng tao kung ano pong laman ng mga report. Opo, opo. Naunawaan po namin po, attorney, and we sincerely respect ito po inyong pagsagot nga in behalf of the ICI. It's very very good for them to appoint a spokesperson po para may nagsasalita in their behalf. Ito bang desisyon po na ito'y isa pribado na hearing po ninyo ay desisyon po ng commission na pagbotohan nila ito? Ito po ang policy ng commission when I arrived na po. Ito na po yung ginagawa nila when they started their hearings po. Okay. Yan na po yung Opo. Is that, may minutes ba yun? How did they come up with that decision na ito'y pribado na hearing? And na-explain ko na po yung nasabi ko na po yung basis po na yung kanilang rason po kung bakit po na naging they didn't allow live streaming po. Opo. Kanina pa nabanggit ko na po. But these are recorded naman po at these are minuted. Opo. Will that minutes be available to the public to at least read it? Who came up with the decision, or is it a collective decision na ito'y pribadong hearing, sir? I mean, again, it's transparency na ating pinag-uusapan dito, sir. Opo, go ahead. Apo, naintindihan ko po. It's the position po of the commission. Okay. The unanimous decision po of the commission. I believe so po. Yan Opo. ang kanilang policy right now. Okay. And then attorney, hindi na ho mababali yan? Is that, di ba, is that cast in stone? As in, hindi na ho may pwedeng baguhin pa yan? Who can change it kung sakasakali po? Kung sakasakali po, siyempre yung commission, yung commission pa rin po mag-change na. No? If they want to change it, it's a valid decision, best decision in their, as far as they're concerned, then definitely they can come up with another policy. Probably adjusting this or tingnan po natin kung ano po yung magiging. Opo. Will the commission... But currently, this is their position po, Sir Ted. Opo. Kasi po ngayon, may mga grupo na nananawagan. Actually po dito, itong Ateneo School of Government, no, meron akong hawak na kanilang position paper dito.
Sinasabi nga niya po dito, no, ang kanila pong panawagan din, no, na dapat daw nga ito maging transparent, etc. So, ano po ang dapat gawin ng mga grupong ito na gusto ho itong isa publiko? Dapat bang gumawa ng petition addressed to the chairman of the commission? Or kinakailangan ba ng court order dito? O kinakailangan presidente pa magmando sa kanila? Paano kaya, attorney? Wala nang pong ano dyan. They can always po write the commission. The commission will be open to any of their redress. Kung ano pa ng kanila pong mga hinain or suggestion po. No? Bukas naman pong ang commission, welcome naman po silang isubmit yung kanilang mga position po dito sa ICI. Ay, opo, siguro po. Sige, and sir, meron po dito silang request, no? Itong Ateneo School of Government. Imbitahan daw po si former Speaker Romualdez, no? Sa inyo pong ginagawang pagdinig at kasi po tapos na yata si Senator Grace po, no? Si former SP Chis Escudero, si Saldico po obviously hindi makakasipot. Sinasabi nila, imbitahan daw po si Martin Romualdez and then kung maaari, mismo yung staff na involved dun sa small committee. Opo, ito hubang sila Romualdez po at itong mga staff na ito na imbitahan na po ninyo? I'll check po doon sa secretariat namin kung na imbitahan na po sila. And I will, and po, ipopost namin po, ang gagawin ko po ngayon is I will get a list of the persons to be invited or to be invited at least a day before po, no? Sino yung mag-a-appear. And I will share that with media para makita po ninyo. Opo. Attorney, hindi ba kami masyadong umaabuso po sa inyong kabaitan if we can hold for a while and come back after lang our commercial break o talaga pong hindi na pwede? Sir, meron po kasi kaming event dito po, no? Meron po kaming signing po with the AMLAC po, no? I see, kasi po, okay, sige. Opo. We understand. Po sa amin. Sige, ako na lang hihingi ng paumanin sa ating mga advertisers para po, kasi ito po, this issue is so much imbued with public interest, no? Opo, ito po kasi people of the Philippines ito versus the corrupt, ano ang pinag-uusapan natin dito. So ito ho lang po. Ito po, attorney ganito. Ang sabi po nila dito, no, dapat daw po imbitahan ano sila Martin Romualdez, etc. Pati daw po yung Development Budget Coordinating Council, pati po daw yung COA, no? All right, etc. So, paano ho ba ang style o panuntunan po ng komisyon sa pag-iimbita ng mga resource persons po ninyo? We have our subpoenas po, tapos pinadadala po namin doon sa mga resource persons. Opo. Yun po yung yun mo ba ibig sabihin ng ano? Yun, that's the way we invite our resource person. The commission would issue subpoenas, it is sent to them, particular date and time, tapos mag-aano po sila? Mag-a-appear pa sila sa ICI. Opo. Meron ba kayong website na may update po kayo na nabibigay po sa publiko kung today, sino ang inimbitahan, sino sumipot, and then mga ganun po kasi? Opo. So, gaya nga po sinabi ko sa inyo, no? Simula pa lang po ng that's one of the things po talaga namin kailangan gawin. Pasensya na po talaga, we were kumbaga nagsimula lang po to September 11 po, no. Tapos yung commission po inabuo lang po a week after po yata yung tatlo, and then I came just last week Thursday. So talaga pong very kumbaga infancy stage pa po, no. So, pasensya na po sa Yes, sir. Opo, we're trying our we're really trying our best. We're really trying our best at kung makita niyo po talaga, Sir Ted, yung mga nagtatrabaho dito, they really are sacrificing po, no. Ginagawa po talaga yung kanilang kakayanin at sana po maintindihan ng publiko and maintindihan po ng media that we're trying our best para po maano yung mga magawa ang aming mandato. Opo. Sige po. Opo. Hindi po ang sinasabi nga po namin dito, asahan po ninyo na although we will ensure integrity in our proceedings. Ang commission po ay hindi po unbiased. We're biased po. We're biased against corrupt po. Against the corrupt officials, corrupt individuals. Yan po yung mandato namin . Yun po yung sinabi sa amin, imbestigahin niyo yung mga corrupt di ba? So yun po yung
I was talking to Secretary Babe Singson, and sabi nga niya, we're biased against the corrupt here. Ang sabi niya gano'n. So sabi, and I agree. Kaya po, asahan po ng taong bayan that we're really trying our best to do what we can given the Opo, the yes, sir. limitations that we have as of Yes, sir. now. Yes, sir. So, Opo. Ito po. gusto man po namin ma-organize yung communications namin and media relations namin. Wala po, nag-iisa pa lang po ako ngayon. Sorry, So, kaya po, paumanhin po, attorney, paumanhin po, naunawaan po namin at sana po hindi ho kayo nabibigyan po ng too much pressure sa ating mga katanungan this morning kasi nga po, sabik po kami na mayroon pong makausap ng taga-ICI kaya po ito hong ating katanungan and I'm sure you understand na ito po ang katanungan ng ating mga kababayan. Attorney, ito pa, pasensya na po Opo, ano ba, di ba ang inyong mandato ay magmula ng mapirmahan ng executive order, 10 years, di ba? Ang inyo pong babalikan na mga proyekto na sinasabi dito. Ngayon pa lang po, from July 2022 to May 2025, ang claim ng DPWH, 9,856 na flood control projects ang natapos na. And an ongoing ay 5,700. Kung babalikan pa po natin yung una pa, naku po, pagkarami nito. Paano po ang inyong gagawin para suriin ang bawat isang proyekto kung standard ba, kung totoo ba, at kung totoo ba ho na walang anomalyan nangyari? Sir, kaya nga ang importante dito yung aming organizational structure, no? Because one of the intention would be to create teams na gagawa po nitong mga to. So kumbaga, composite team yung mga composed of engineers, accountants, and even lawyers who will be sent either through regions or depende po kung anong gusto ng commission to be able to do the audit and investigation of these projects po. No? Alam ko po napakarami, 9,800. The commission would probably come up with a methodology paano po mapapabilis ng proseso na to. So right now po ang ginagawa po kasi namin is that whatever information is there readily available at madali pong kompleto po, ginagawa na po namin kagad. Okay, opo. Sige po. So kumbaga sir, naunawaan po namin, ito pong nasa ano pa lang kayo, organizational stage po ngayon, ano po. And sir, kung sakasakali ho ba, kayo po, meron kayong gagawin po na paano po ang inyong media briefings, kumbaga para po to update the people of what's going on? Okay, definitely po, we will try to update the media or through the public, to our friends in media as much as possible po, no, either twice or thrice a week po, no, engagement with the media. In fact, ako po personally, whenever I'm here in the ICI, I make it sure kung meron pong tanong media, I will entertain them po kasi alam ko naman po na gusto nila ng information. Opo. And if I can provide the information, I will. Opo. Kasi po hindi ko naman po, yun po yung ano natin yun yung pumpakay natin para malaman ng publiko kung ano nang gagawang trabaho ng ICI at pangyayari. Opo. Kayo ho ba ay seconded dito po sa ICI? Hindi po. Ako po ay talagang appointed here already as the executive director. Opo. So hindi kayo galing ng Supreme Court my ngayon previous po? appointment. From the Supreme Court po kasi I was appointed as commissioner ng Governance Commission for GOCC. Napunta And I have been I was there for 2 years since 2023 before joining the ICI. Now. So kumbaga hindi na kayo connected roon sa corporate sa government governance commission. Sa GCG po. Opo, hindi na kayo connected roon. Opo. So, Hindi na po. Okay, sige. Sir, may pahabolang tanong si Chacha. Sir, samantalahin ko na po ito kasi baka, sir, sa uulitin po. Ito si Chacha. Yes. Ito. Oo. Attorney, curious lang po ako kasi ang nauna pong naglabas kayo ng report is yung sa Oriental Mindoro. Bakit po yun ang napili ng komisyon at ano po yung susunod na flood o mga susunod na flood control projects sa titignan natin? Yung ano po, yung reason kung bakit po yun yung nauna is because yun po yung merong kompletong kahit pa paano po may legal base, may ebidensya, may mga naibigay na pong DPWH sa amin na mga information at saka documents po at na-verify po namin.
Now, as far as kung ano po ang susunod na I will confer with the legal kasi ganun po ngayon eh. Kung ano po yung merong medyo kompleto na mga ebidensya at information, we will prioritize that. So nauna po makumpleto ng DPWH, sorry sir, yung mga documents sa Oriental kaysa po doon sa Bulacan na unang in-inspection po ni Sec Vince. Opo, ito po yung as far as we're concerned, ito po yung unang natanggap po namin na medyo kompleto. Tama po. Opo, sige. So, attorney, ito na lang po panghuli. Yung pong, kasi dito po sa inyong mandato, ano po, may nakalagay po dito na kayo po ay ninonombrahan, no? Opo, para po magrekomenda sa mga paglalabas po, no, ng kaukulang pong hold departure order, eto, et cetera, ano po. Sa ngayon po, sa mga nasasangkot dito, meron na ho bang disposisyon ang komisyon sa mga dapat na ano ba ang pamamaraan para po hindi sila makalabas ng bansa o maging yung pong sinasabi na para maobligang bumalik si Saldico sa Pilipinas, yung cancellation of passport halimbawa, ganun po, ito ba'y nasa mandato po ninyo at gagawin ba ninyo? Gagawin po na pa namin kasama po yan sa mga rekomendasyon po na pwedeng bigay ng ICI, no? Not only with regard to this particular case, in any particular case po na mai-recommend namin sa ombudsman. Kasi po nandyan pa nga po sa EO 94. So pwede po. Pero sa ngayon po hindi ko pa alam kung wala pa pong na-recommend for hold departure po sa mga yan po. Ang ombudsman ba pwede maglabas ng hold departure order? Definitely po pagka meron po, they can prevent any, pero ang ombudsman po? Oo, ang ombudsman o Sandigan Bayan? Sandigan Bayan po yan, kasi court po yun, di ba? Opo. So sa ombudsman po hindi sila pwede maglabas ng hold departure order, right? Ang pwede po nilang, meron pong tawag yan sa DOJ po, di ba? Lookout bulletin. Lookout pong tawag. Okay, sige. Ito po, huli na lang. Sa ombudsman po, sir, under our regulation, ilang buwan ang aabutin po usually by accepting, receiving the complaint, letting the respondents answer, etc., and the process. Ilang buwan po bago matapos sa ombudsman at least, attorney? Ang maganda nga po sila po sumagot yan. No? But as far as I'm mas safe po siguro. But I think I cannot speak po kung ano po talaga. I'm not sure po kung ano po yung magiging proseso nila internally. Kung paano po nila gagawin. Kasi sa DOJ, di ba, may number of days yan, practically po, di ba? May number of days lamang sa sagutan po nila bago po maglabas ng desisyon po yung prosecutor, ano ho. Kaya nga para hindi humaba yung proseso. So dito po, wala pa kayong informasyon tungkol doon. Opo. Wala po. Ang wala po, tinanong nga po namin sila dyan at the time. Better nga po sila pong sumagot yan. Opo. Because the recommendation has been filed with them. So it is best that they will be down to answer the question. Opo. Nag-meeting na ba sila Chairman Reyes tsaka ang acting ombudsman para po maging, kumbaga, mas cohesive po ang inyong galaw at mas mabilis? Hindi pa ho, but definitely that will be one of the agenda of the chair. Okay, hindi pa. Sige. So, attorney, wag ko kayo madadala sa amin. Pasensya na po sa aming katanungan kasi yan po ang katanungan ng aming pong tagapakinig at mga manonood. And we are so delighted. We are so happy na kayo po ay pumayag sa panayam na ito at muli ho kaming tatawag, sir, para po sa ilang pampaliwanagan. Salamat po, attorney. Okay. Salamat po. Maraming salamat po, Ted. Apo, thank you. Attorney Brian Hosaka, salamat na marami po. Siya po ang Executive Director and tagapagsalita po ng ICI. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!